Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay, at maligayang pagbabalik sa ating pinakahihintay na oras ng kwentuhan. Muli, ako po ang inyong kasama, handang maghatid ng isang salaysay na kakatok sa inyong mga puso. Sabi nila, ang unang impression daw ay hindi kailanman nabubura. Pero paano kung ang pinakamasakit at pinakamalamig na unang pagkikita ay siya palang nakatakdang maging simula ng isang pag-ibig na susubok sa lahat ng hangganan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Biyaya at ni Gat. Ang amoy ng mga bulaklak mula sa burol, puting rosas at sampagita ay nanunuot pa rin sa itim na damit ni Biyaya. Nakakapit ang kanyang mga daliri sa dikulay na larawan ng kanyang mga magulang, ang tanging bagay na mahigpit niyang niyakap nang ihatid na ang mga ito sa kanilang huling hantungan kaninang umaga. Manhid, ito ang tanging salitang kayang ilarawan ang kanyang nararamdaman. Manhid habang pinagmamasdan niya ang dambuhalang tarangkahan ng Hacienda del Viento na dahan-dahang bumubukas sa kanilang harapan. Ang bakal na pinto ay napapalamutian ng disenyong tila mga dahon at hangin, isang obra na sumisigaw ng karangyaan. Hija, narito na tayo. Ang malambing na tinig ni Ginhawa Aplaya, ang kanyang ninang, at ngayon ay legal na tagapag-alaga, ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Bumaba si Biyaya mula sa mamahaling sasakyan, bit-bit ang kanyang maliit at lumang bag. Pakiramdam niya ay nilamon siya ng buong paligid. Ang malawak na daanan na gawa sa bato, ang nagsasayaw na tubig sa isang malaking fountain sa gitna, at ang mansyon na tila isang palasyo sa kanyang harapan. Lahat ay banyaga, lahat ay hindi para sa kanya. "Welcome home, Biyaya," sabi naman ni Payapa Aplaya, ang kanyang ninong, na may pilit na ngiti sa mga labi. Alam ni Biyaya na sinisikap lang ng mag-asawa na pagaanin ang kanyang loob. Ngunit para sa isang dalagang kakawalan lang ng lahat, ang salitang home ay parang isang hiwa ng bubog sa kanyang puso. Pinigilan ni Biyaya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ayaw niyang maging pabigat. Sapat nang kinuha siya ng mga ito mula sa wala. Iginiya siya ni Ginhawa papasok. Kung kahanga-hanga na ang labas, mas nakatulala ang loob ng mansyon. Mataas ang kisame na may nakasabit na chandelier na kumikiinang na parang mga bituin. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Isang babaeng nakaluksa, mukhang pagod at nawawala. Huwag kang mag-alala, iha. Simula ngayon, pamilya na tayo dito, bulong ni Ginhawa habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Isang malamig at baritonong boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng engrandeng hagdanan. Pamilya? Napatingala silang lahat. Doon, nakatayo ang isang lalaki na tila inukit ng isang maestro. Matangkad, baling-kinitan ang pangangatawan at may matigas na panga. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at pantalon, ngunit kahit sa kasimplehan nito ay bakas ang aura ng kapangyarihan. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang yon ay walang kabuhay-buhay, malamig, mapanghusga. Bumaba ito ng dahan-dahan sa hagdanan at sa bawat hakbang niya ay tila bumibigat ang hangin sa paligid. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanila. At ang mga mata nito ay dumiretso kay Biyaya. "Sino siya?" tanong ng lalaki, kahit na halata namang alam na nito ang sagot. "Gat, anak," mahinahong sabi ni Payapa. "Siya si Biyaya, ang inaanak namin. Dito na siya titira sa atin." Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gat Silakbo Aplaya. Hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. "Ah, Biyaya, the blessing," sarkastiko nitong sabi, bago muling ibinaling ang tingin kay Biyaya mula ulo hanggang paa. "O baka naman, bagong alagain?"
Naramdaman ni Biyaya na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Gate ay parang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Gat, ano ba yung sinasabi mo? Saway ni Ginhawa, bakas ang pagkahiya sa boses. Ngunit hindi pinansin ni Gat ang kanyang ina. Ang atensyon nito ay nanatili kay Biyaya. Hindi ko alam na nagpapatakbo na pala tayo ng ampunan, ma. Akala ko ba ay negosyo ang pinagkakaabalahanan ninyo, hindi pagkakawanggawa. Sumusobra ka na, Silakbo. Ngayon ay si Payapa na ang nagsalita. Mas matigas ang tono. Pakiramdam ni Biyaya ay gusto na lamang niyang magpalamon sa lupa. Ang kahihiyan ay kumakalat sa buong katawan niya na parang lason. Tumawa ng mahina si Gat, isang tawang walang kagalakan. Naglakad ito palampas sa kanila, patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at muling lumingon kay Biyaya na ngayon ay nakayuko na at hindi makatingin ng diretso. Magpakasaya ka sa mga nalalabing araw mo rito. Bulong nito, sapat lang para marinig nilang lahat. Ang boses nito ay puno ng pagbabanta. Dahil gagawin ko ang lahat para ikaw mismo ang umalis sa pamamahay na ito, palamunin. At sa pagsara ng pinto, naiwan si Biyaya na nanginginig. Yakap-yakap ang larawan ng kanyang mga magulang at ramdam na ang bagong buhay na ipinangako sa kanya ay hindi isang paraiso, kundi isang bagong uri ng impyerno. Blag. Ang tunog ng kanyang kamao na tumatama sa leather na punching bag ay umalingaw-ngaw sa loob ng pribadong gym ni Gat sa mansyon. Pawis, galit, pagkainis. Iyon ang mga bagay na pilit niyang inilalabas sa bawat suntok na kanyang pinapakawalan. Blag. Isang imahe ang pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Ang mukha ng babaeng iyon, si Biyaya. Ang mga mata nitong tila laging nalulungkot. Ang paraan ng pagkakayuko nito na parang pasa ng buong mundo. At iyon ang kinaiinisan niya. Hindi ang pagiging ampon nito. Hindi ang pagiging kaawa-awa nito. Kundi ang epekto nito sa kanya. Mapanganib. Iyon ang salitang unang pumasok sa kanyang isip nang makita niya ito kanina. Isang panganib na nakabalot sa katauhan ng isang mahinang anghel. Isang panganib sa perpektong kontrol na matagal na niyang pinanghahawakan sa kanyang buhay at sa kanyang mga emosyon. Hindi. Mariin niyang bulong sa sarili, kasabay ng isang malakas na suntok na nagpayanig sa buong punching bag. Hindi mo siya hahayaang makapasok. Matapos ang isa pang oras ng pagpapahirap sa sarili, pumasok siya sa loob ng bahay. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito napawi ang bigat sa kanyang dibdib. Naabutan niya ang kanyang mga magulang sa study room, mga seryosong mukha ang nakaharap sa kanya. Anak, maupo ka. May mahalaga kaming sasabihin. Simula ni Ginhawa, ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Umupo si Gat sa silyang nasa tapat nila. Ipinahalata sa kanyang postura ang kanyang pagkainip. Ano na naman to? Nagkatinginan muna sina Ginhawa at Payapa bago nagsalita ang kanyang ama. May bigla ang business trip kami sa Europa. Isang deal na hindi namin pwedeng palampasin. Aalis kami bukas ng umaga at maaaring abutin ng 2 linggo. Kumunot ang noo ni Gat. Okay. Anong kinalaman ko di dyan? Si Ginhawa na ang sumagot. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging mas malambing, isang tono na alam ni Gat ay ginagamit ng ina kapag may gusto itong ipagawa sa kanya. Anak, hindi namin maaaring iwan si Biyaya dito sa hasyenda nang mag-isa, kasama lang ng mga katulong. Kakamatay lang ng mga magulang niya. She's vulnerable. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Gat. At ako ang gusto ninyong maging yaya niya. Magaling, napakagaling.
Gat, hindi yan ang ibig naming sabihin, sabi ni Payapa. Ang punto lang namin, kailangan niya ng isang pamilya sa tabi niya ngayon. At dahil aalis kami, pinutol ni Ginhawa ang sasabihin ng asawa at diretsong tumingin sa mga mata ni Gat. Kailangan mo siyang isama sa penthouse mo sa syudad. Para kay Gat, ang mga salitang yon ay parang isang bombang sumabog sa kanyang harapan. Ang The Silong Penthouse, ang kanyang santuwaryo, ang nag-iisang lugar kung saan malaya siya sa lahat, sa kanyang pamilya, sa mga responsibilidad, ang lugar kung saan siya lang ang hari. Hindi, mabilis at matigas niyang sagot. Kalimutan niyo na. Humanap kayo ng ibang paraan. Bakit hindi ninyo isama sa Europa? Imposible, sabi ni Ginhawa. Nawawala na ang lambing sa kanyang boses. Ito ay isang business trip, hindi bakasyon. Gat, ito ay utos. Inaalala lang namin ang kapakanan ng bata. Tumayo si Gat, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Kapakanan niya? O gusto niyo lang talagang ipamukha sa akin na wala na akong kontrol kahit sa sarili kong espasyo? Hindi na nagsalita ang kanyang mga magulang. Alam ni Gat ang kahulugan ng pananahimik na yon. Pinal na ang desisyon. Walang imik na tinalikuran niya ang mga ito at mabilis na tinungo ang kanyang sasakyan. Ang biyahe papuntang syudad, kasama si Biyaya ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi niya ito tinitingnan, ngunit ramdam niya ang presensya nito sa tabi niya. Isang presensyang sumisira sa kanyang kapayapaan. Pagdating nila sa parking lot ng condominium building, nauna siyang bumaba at hindi man lang ito hinintay. Mabilis ang kanyang mga hakbang papasok sa elevator at napilitan si Biyayang tumakbo para lamang makahabol. Pagbukas ng pinto ng elevator sa penthouse floor, dire-diretso si Gat sa kanyang pinto. Binuksan ito at pumasok. Huminto si Biyaya sa may pintuan, nag-aalangan kung papasok ba o hindi. Dala-dala pa rin nito ang luma nitong bag. Ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Nang akmang hahakbang na ito papasok, hinarap siya ni Gat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang bag mula sa kamay ni Biyaya. Nagulat ang dalaga sa biglaan niyang ginawa. Hindi nagsalita si Gat. Sa halip, walang awa niyang inihagis ang bag palabas sa pasilyo. Gumulong ito sa makintab na sahig at ilang mga damit ang lumabas mula rito. Namilog ang mga mata ni Biyaya, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tumingin siya kay Gat. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Tinitigan siya ni Gat ng malamig. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagkamuhi. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako kailanman makikitira sa iisang bubong kasama ka. Nakatayo si Biyaya sa pasilyo. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga gamit na nagkalat sa sahig. Ang kahihiyan ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay ang pigili ng panginginig ng kanyang mga labi. Nang biglang tumunog ang telepono ni Gat sa loob ng penthouse, narinig ni Biyaya ang inis na pagbuntong hininga nito bago sagutin ang tawag. Ano? Iritado nitong sagot. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Pa? Sabi ni Gat. Ang boses ay bahagyang nagbago. Oo, kararating lang namin. Oo, kasama ko siya. Muli, katahimikan. Nakita ni Biyaya mula sa kinatatayuan niya kung paano nagtiim ang bagang ni Gat. Wala akong ginagawang masama. Isang mas mahabang katahimikan. Fine, sigaw ni Gat sa telepono. Sige na, gagawin ko na. At pagkatapos ay marahas niyang ibinaba ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang pumagitna sa kanila. Maya-maya pa, dahan-dahang lumabas si Gat mula sa pinto. Hindi siya tumitingin kay Biyaya. Sa halip, yumuko ito at isa-isang pinulot ang mga damit ni Biyaya na nagkalat
at inilagay pabalik sa bag. Nang matapos, itinayo niya ang bag sa tabi ng pinto. "Pumasok ka na," utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Bago siya mabilis na tumalikod at naglakad papunta sa kusina. Nanginginig na pumasok si Biyaya. Hinila niya ang kanyang bag papasok at maingat na isinara ang pinto. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa napakanipis na yelo. Mula sa kusina, nagsalita si Gat. Nakatalikod pa rin sa kanya. "May mga patakaran tayo dito." Hindi umimik si Biyaya. Hinintay lang ang mga susunod niyang sasabihin. "Una," sabi ni Gat, habang nagbubukas ng ref at kumuha ng muha ng isang bote ng tubig. "Wag na wag mong pakikialaman ang mga gamit ko. Entiendes?" Tumango si Biyaya, kahit hindi siya nakikita. "Oo po." "Pangalawa, teritoryo mo ang sala na yan. Ang sofa ang kama mo. Diyan ka lang. Bawal kang pumasok sa kwarto ko o sa opisina ko. Maliwanag?" "Maliwanag." Halos pabulong niyang sagot. Humarap si Gat sa kanya at sa mga mata nito ay may isang babala. At pangatlo, ang pinakamahalagang patakaran sa lahat. Kailangan mong manatili sa distansyang 1 metro mula sa akin sa lahat ng oras. 1 metro. Wag na wag kang lalapit. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya nito at umakyat sa hagdanang papunta sa ikalawang palapag ng penthouse. Naiwan si Biyaya sa gitna ng malawak na sala. Yakap-yakap ang kanyang bag. Ramdam ang bigat ng bawat patakarang ipinataw sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo ng pag-iwas. Sa umaga, gigising si Biyaya ng maaga bago pa man bumaba si Gat. Maglilinis siya ng walang ingay, tinitiyak na walang bakas na magpapaalala ritong may kasama siya sa bahay. Kapag nagluluto si Gat, naamoy ni Biyaya ang sarap ng pagkain mula sa sala. Ngunit palaging isang plato lang ang inihahanda nito. Isang plato, isang kubyertos, isang baso para lang sa kanya. Kaya't tinitiis na lang ni Biyaya ang gutom at kinakain ang ilang pirasong biskwit na nasa loob ng kanyang bag. Isang hapon, habang naglilinis si Biyaya, napansin niya ang alikabok sa matataas na salaming bintana na bumabalot sa buong sala. Upang maging kapaki-pakinabang, kumuha siya ng isang maliit na bangko para maabot ang itaas na bahagi. Maingat siyang nagpupunas, nakatutok sa kanyang ginagawa. Hindi niya namalayan ang pagbaba ni Gat mula sa itaas. Abala ito sa kanyang telepono at mabilis ang kanyang paglakad. Hindi nakatingin sa daan. Sa pag-urong ni Biyaya sa kanyang kinatatayuan sa bangko, naapakan niya ang isang basang bahagi ng sahig mula sa sabon na kanyang ginagamit. Biglang dumulas ang paa ng bangko. Isang maikling tili ang kumawala sa kanyang bibig habang naramdaman niyang nawalan siya ng balanse at handa nang bumagsak sa matigas na sahig. Pumikit siya, hinihintay ang sakit, ngunit hindi sahig ang sumalo sa kanya. Isang malakas na braso ang biglang pumulupot sa kanyang baywang at isang matigas na dibdib ang kanyang naramdamang sumalo sa kanyang likod. Ang pagbagsak ay napalitan ng isang biglaang paghinto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Amoy ng mamahaling pabango at banayad na sabon ang bumalot sa kanya. Amoy ni Gat. Nakatitig siya sa kawalan, hindi makapaniwala sa nangyari. At nang maramdaman niya ang init ng hininga nito, malapit sa kanyang tainga, doon lang siya natauhan. Nasa loob siya ng mga bisig ni Gat. Ang patakaran sa 1 metro, nasira na. Pareho silang hindi gumagalaw. Tila huminto ang oras. Rinig na rinig ni Biyaya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at sigurado siyang naririnig din ito ni Gat. Pagkatapos ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan, si Gat ang unang kumilos. Mabilis, ngunit maingat siyang itinayo ni Gat nang maayos sa sahig. Kaagad itong umatras na parang napaso at muling nilikha ang 1 metrong distansya sa pagitan nila.
May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Gat. Gulat, pagkalito, at inis. "Mag-ingat ka nga!" Sigaw nito, mas malakas kaysa sa nararapat, bago ito mabilis na tumalikod at nagmamadaling umakyat muli sa hagdan na parang may hinahabol. Naiwan si Biyaya na nakatayo, nanginginig ang mga tuhod, ang puso ay kumakarera pa rin. Ang pakiramdam ng mga braso nito sa kanyang baywang ay nanatili pa rin sa kanyang balat. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa sofa, hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari. Narinig niyang may kausap si Gat sa telepono, sa may balkonahe. Hindi niya gustong makinig, ngunit ang boses nito ay pagod at sapat na para marinig niya. "Ma, sinusubukan ko," sabi ni Gat. May halong pagod at pagsuko sa kanyang tono. "Alam ko ang pangako natin. Hindi kita bibiguin." Napakunot ang noo ni Biyaya. "Pangako? Anong pangako? At bakit parang isang mabigat na pasanin yon para kay Gat?" Bigla, naramdaman niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng galit nito. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Galit. Iyon ang pilit na ipinapaniwala ni Gat sa kanyang sarili. Galit siya dahil nasira ang pinakamahalaga niyang patakaran. Galit siya dahil sa kapabayaan ng babaeng yon. Pero habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang kwarto, pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw sa likod ng mga nagtataasang gusali. Alam niyang hindi lang iyon. May kung anong kumukurot sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya mapangalanan. Ang pakiramdam ng bigat ni Biyaya sa kanyang mga braso. Ang amoy ng buhok nito. Ang init ng katawan nito. Lahat ay nag-iwan ng bakas na pilit niyang binubura. Sa loob ng ilang araw, mas naging maingat pa si Biyaya. Halos hindi na ito gumagalaw mula sa sofa. Nagbabasa lang ito ng isang lumang libro o tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay, isang presensyang ramdam niya, ngunit pilit na hindi tinitingnan. Isang umaga, habang nagkakape siya sa balkonahe, nakita niya si Biyaya sa ibabang terasa. Maingat na dinidiligan ng iilang mga halamang nakatanim sa paso. Ang paraan ng pagdampi ng mga daliri nito sa bawat dahon, ang maliit na ngiting gumuhit sa labi nito nang makita ang isang bagong usbong na bulaklak. May kung anong kapayapaan sa tanawing iyon na nagpahinto sa kanya. Hindi ito isang palamunin, hindi ito isang oportunista. Isa lang itong babaeng nawalan ng lahat, na sumusubok na humanap ng kaunting ganda sa isang mundong gumuho para sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Gat ng hiya. Kinagabihan, nagluto si Gat. Pero sa pagkakataong ito, 2 steak ang inilagay niya sa kawali. 2 patatas ang kanyang nilaga. Nang maluto, naghanda siya ng 2 plato sa hapagkainan. Bumaba siya at naabutan si Biyaya na nakaupo sa sofa, nagbabasa. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang plato at walang imik na inilapag sa maliit na mesa sa harapan nito. Nag-angat ng tingin si Biyaya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Tumingin siya sa pagkain, pagkatapos ay kay Gat. "Hindi ako kumakain ng tira." Maikli at medyo suplado pa ring sabi ni Gat, bilang palusot. "Kainin mo na yan bago pa lumamig." Pagkasabi niyon ay naupo na siya sa kanyang pwesto, sa hapag, at nagsimulang kumain na para bang wala siyang ginawang kakaiba. Nakatulala lang si Biyaya sa pagkain sa harap niya. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang tumayo. Dinala ang kanyang plato at naupo sa kabilang dulo ng mesa. Sinisigurado pa ring may sapat na distansya sa pagitan nila. Kumain sila sa katahimikan, ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng mga nakaraang araw. Ito ay isang katahimikang may laman. Isang katahimikang may bigat. Puno ng mga tanong na hindi masabi. "Salamat." Halos pabulong na sabi ni Biyaya nang matapos silang kumain. Hindi sumagot si Gat. Tumango lang siya
ng bahagya habang umiinom ng tubig. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila bahagyang gumaan. May isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilip sa madilim na penthouse nang biglang, ding dong! Ang tunog ng doorbell ay biglang bumasag sa kanilang katahimikan. Nagkatinginan sila, parehong nagulat. Wala namang inaasahang bisita si Gat. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Sa pagpihit niya ng seradura at pagbukas nito, isang matamis na ngiti at isang nakakahalimuyak na pabango ang sumalubong sa kanya. "Babe! Surprise!" Isang babaeng napakaganda, nakasuot ng isang pulang bestida na bumabagay sa perpekto nitong katawan, ang biglang sumalampak ng yakap kay Gat. Si Dagsa ilustre, napatanga si Gat, hindi agad nakakilos sa biglaang pagdating nito. "Hindi mo man lang ba ako papapasukin?" tanong ni Dagsa. Ang boses ay malambing, ngunit may pahiwatig ng pag-aari. Bago pa man makasagot si Gat, pumasok na si Dagsa sa loob, dala-dala ang kanyang kumpiyansa na tila siya ang reyna ng lugar. Doon niya napansin si Biyaya, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ng hapagkainan, hindi alam ang gagawin. Pinagmasdan ni Dagsa si Biyaya mula ulo hanggang sa mga paa nitong nakayapak. Isang mapanuring tingin na puno ng pangmamaliit. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Gat. Isang nangiting matamis, ngunit may lason ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Love?" sabi niya, habang isinasabit ang kanyang mga braso sa leeg ni Gat. "Sino siya? Ang bago mo bang katulong?" "Oo, katulong." Ang isang salitang yun ay tumago sa puso ni Biyaya na parang isang punyal na yelo. Nanatili siyang nakatayo, ang mga paa ay tila ipinako sa sahig. Ang babaeng nakayakap kay Gat, may kung anong pamilyar sa kanya. Ang perpektong ayos ng buhok, ang mapagmataas na tindig, at higit sa lahat, ang mga matang yon. Mga matang kumukutya, kahit na ito'y nakangiti. "Love, ano na? Hindi mo ba ako ipapakilala?" Malambing na sabi ni Dagsa. Ngunit ang tingin nito ay nanatili kay Biyaya. Sinusuri siya na parang isang insektong dapat tapakan. Bumitaw si Gat mula sa pagkakayakap. Baka sa mukha niya ang pagkalito at pagkairita. "Dagsa, anong ginagawa mo dito? Ang pangalang yon." "Dagsa." Para kay Biyaya ang pangalan ay parang isang kulog na biglang dumagundong sa isang tahimik na silid. Biglang bumalik ang lahat. Isang madilim na pasilyo. Ang amoy ng lumang kahoy at sabong panlaba. Ang malamig na sahig ng ampunan. Isang batang babae na mas matanda sa kanya ang biglang umagaw sa tinapay na hawak niya. "Akin na yan," sigaw ng batang Dagsa. "Mga pulubi na tulad mo, hindi bagay kumain ng ganito kasarap." Napaurong ng bahagya si Biyaya. Ang alaala ay kasinlinaw ng isang litrato sa kanyang isipan. Siya nga, ang anino ng kanyang kahapon ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, nakasuot ng mamahaling damit at nakayakap sa lalaking dahilan ng kakaibang tibok ng kanyang puso. "Ako? Siyempre nandito ako para sa'yo, babe," sagot ni Dagsa. Hindi pinapansin ang malamig na tono ni Gat. Ikinawit niyang muli ang kanyang braso sa braso nito. "Nag-usap na sina Daddy at ang mga parents mo. Finalizing the deal. At alam mo naman kung anong kasunod nyon, di ba? Ang ating kinabukasan." Kinabukasan. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Biyaya. Tumingin siya kay Gat, naghahanap ng anumang reaksyon. Pagtanggi, pagtutol, ngunit wala. Nakita lang niya ang isang Gat na tila na trap. Ang panga ay nagtiim. Hindi makapagsalita. Doon na intindihan ni Biyaya. Ang pangako. Ang usapan sa telepono. Ito pala iyon. Si Gat ay nakatali na sa iba. At siya, si Biyaya, ay isa lamang hadlang. Isang palamunin. Isang katulong. "Well," sabi ni Dagsa,
habang nililibot ng tingin ng penthouse na para bang pag-aari na niya ito. Nang mapadpad ang tingin nito sa lamesa kung saan nakalagay pa ang 2 platong pinagkainan nila, tinaasan nito ng kilay, sigat. Mukhang naistorbo ko yata ang hapunan ninyo ng katulong mo. Gusto nang magsalita ni Biyaya. Gusto niyang sabihing, hindi ako katulong, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Naramdaman niyang bumalik siya sa pagiging nagira na kabatang walang kalaban-laban sa ampunan. Para makatakas sa mapanuring tingin ni Dagsa, nagsimula siyang ligpitin ang mga plato. Ito na lang ang tanging paraan para maging abala, para maging invisible. Dala-dala ang 2 plato, naglakad siya papuntang kusina. Oops, sorry. Naramdaman na lang ni Biyaya ang isang malamig na likido na bumuhos sa kanyang damit. Isang mamahaling red wine mula sa kopitang hawak ni Dagsa. Ang puting bestida na suot niya, ang nag-iisang disenteng damit na minana niya mula sa kanyang ina, ay nabahira na ngayon ng malaking mantsa ng alak. Nako, ang clumsy ko talaga, sabi ni Dagsa. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hayaan mo na, damit lang yan. I can buy you a dozen more kung gusto mo. Ang bawat salita ay isang insulto na nakabalot sa kunwaring kabaitan. Hindi na nakatiis si Biyaya. Ibinalik niya ang mga plato sa mesa at tumakbo papunta sa maliit na banyo sa ibaba. Nanginginig niyang sinubukang punasan ang mantsa, ngunit lalo lang itong kumalat. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng basang-basa, talunan, at kaawa-awa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang naghihintay sa kanya si Dagsa. Wala na sigat sa sala. Lumapit si Dagsa sa kanya. Ang mga mata ay nang-uusig. Ang ngiti ay parang sa isang ahas. Ikiniling nito ang kanyang ulo na tila pinag-aaralan siyang mabuti. Alam mo, panimula ni Dagsa sa isang boses na halos pabulong, pamilyar talaga ang mukha mo. Para kasing nakita na kita sa kung saan. Huminto ito saglit na para bang nag-iisip ng malalim habang dinudurog ang pagkatao ni Biyaya sa kanyang mga titig. Nagkita na ba tayo dati? Sa isang lugar na medyo hamak? Iniwan ni Gat ang 2 babae sa sala at umakyat sa kanyang opisina. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang huminga. Ang biglaang pagdating ni Dagsa ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa namumuong kapayapaan sa loob ng penthouse. Hindi niya gusto si Dagsa. Hindi niya kailanman nagustuhan ito. Si Dagsa ay isang obligasyon, isang kasunduan sa negosyo na binuo ng kanilang mga pamilya. Isang magandang tropeo na ipaparada sa lipunan. Ngunit walang laman, walang puso. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Ang imahe ni Biyaya na basang-basa ng alak, ang mukha ay puno ng sakit at kahihiyan, ang sumalubong sa kanyang isipan. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagkaprotektibo. Isang galit na hindi niya maintindihan kung para kanino. Kay Dagsa ba? Sa kanyang mga magulang o sa kanyang sarili? Pagkatapos ng ilang minuto, bumaba siya. Inaasahan niyang umalis na si Dagsa, ngunit hindi. Naabutan niya itong nakaupo sa sofa na parang reyna, habang si Biyaya naman ay nagpupunas ng sahig kung saan natapon ng alak gamit ang isang basahan. Yaya, dalian mo nga dyan. Ang bagal-bagal mo. Utos ni Dagsa habang nagbabasa ng isang mamahaling magasin na kinuha nito mula sa coffee table. At pagkatapos niyan, ikuha mo ako ng tubig. Malamig, ha? Yung may yelo. Hindi umimik si Biyaya. Tumango lang ito at nagpatuloy sa pagpupunas. Napanood ni Gat ang eksena sa harap niya. Ang paraan ng pag-uutos ni Dagsa,
Ang paraan ng pagyuko ni Biyaya. Hindi tama. May mali. Dagsa, sabi ni Gat. Ang boses ay matigas. Hindi siya katulong. Napatingin sa kanya si Dagsa. Nagulat. Ngumiti ito ng matamis. Babe, nagbibiro lang naman ako. Masyado kang seryoso. Ngunit alam ni Gat na hindi yun biro. Ang paraan ng pagtingin ni Dagsa kay Biyaya ay puno ng pagkamuhi na hindi nito magawang itago. Hayaan mo na siya. Umupo ka na dito sa tabi ko. Let's talk about our future. Sabi ni Dagsa, tinatapik ang espasyo sa tabi niya. Hindi sumunod si Gat. Sa halip lumapit siya kay Biyaya. Yumuko siya at inagaw ang basahan mula sa kamay nito. Ako na, sabi niya sa isang mahinang boses, nakatingin sa mga mata ni Biyaya. Nagulat si Biyaya. Umiling ito. Hindi po. Trabaho ko po ito. Sinabi nang ako na. May diin sa kanyang boses. Ang atensyon ng lahat ay naputol nang biglang tumunog ang telepono ni Dagsa. Tiningnan nito ang screen at napairap. Excuse me, love. It's Daddy. Kailangan kong sagutin sa labas. Tumayo si Dagsa at naglakad papunta sa balkonahe. Iniwan silang dalawa sa sala. Tahimik nilang pinanood ang paglayo nito. Nang makasiguro si Biyaya na hindi sila naririnig, bigla siyang humarap kay Gat. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Biyaya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong emosyon. Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Nagulat si Gat. Ano? Kung may fiancé ka na pala, bakit ka pa nagluto para sa akin? Bakit mo ako binibigyan ng pag-asa? Sunod-sunod niyang tanong. Ang mga luha ay nagbabadyang muling tumulo. Sa pagkakataong yon si Biyaya na ang tinalikuran ni Gat. Hindi niya kayang sagutin dahil hindi niya rin alam ang sagot. Ngunit bago pa man siya makahanap ng sasabihin, narinig nila ang pagtawa ni Dagsa mula sa labas. At pagkatapos ay ang boses nito, malakas at malinaw. Oo, Dad. Everything is going according to plan. Yes, he's here. At nandito rin siya. Isang sandaling katahimikan. Sino pa ba? Eddie yung batang pulubi mula sa ampunan. Si Biyaya. Oo, she's here. Don't worry, aalis din yan. Ako mismo ang magpapalaya sa kanya, tulad ng ginawa ko dati. Biglang bumukas ang pinto ng balkonahe at pumasok si Dagsa. Ngunit natigilan ito nang makita ang dalawang taong nakatayo, nakatingin sa kanya. Ang isa ay may mga luhang dumadaloy sa pisngi at ang isa ay may mukhang kasing tigas ng bato. Gigat! Nauutal na sabi ni Dagsa na pagtantong narinig nila ang lahat. Ngunit hindi siya pinansin ni Gat. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Biyaya. Sa sakit na nakikita niya sa mga mata nito, walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan, lumapit siya kay Biyaya. Hinawakan niya ang kamay nito. Isang kilos na nagpatigil sa pag-iyak ng dalaga. Halika, sabi ni Gat. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Umalis tayo dito. At sa harap ng isang dagsang hindi makapaniwala, magkahawak kamay na lumabas ng penthouse, si Gat at Biyaya. Iniwan ang lahat ng kasinungalingan sa likod nila. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan ni Gat habang binabagtas nila ang daan papalayo sa syudad. Ang tanging koneksyon sa pagitan nilang dalawa ay ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang kamay sa kamay ni Biyaya. Para kay Biyaya, ang init mula sa palad ni Gat ay sabay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan at matinding kaba. Saan siya dadalhin nito? Anong mangyayari sa kanila? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong. Ang mahalaga, na ilayo siya nito mula kay Dagsa. Ihininto ni Gat ang sasakyan sa isang lugar na pamilyar kay Biyaya, ang baybayin ng San Marajuyo, hindi kalayuan sa hasyenda. Ito ang parehong baybayin
kung saan madalas siyang dalhin ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. "Bumaba ka muna," sabi ni Gat. Ang boses ay kalmado na ngayon. Sumunod si Biyaya. Sabay silang naglakad sa buhanginan. Ang tunog lamang ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang kanilang naririnig. Ang hangin ay malamig at maalat, ngunit hindi nito napapawi ang tensyon sa pagitan nila. Huminto si Gat at humarap sa kanya. Ang mga mata nito, na dati laging malamig at mapanghusga, ay puno ngayon ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Pagsisisi. "Biyaya," panimula niya. Ang boses ay bahagya ng nanginginig. "Patawarin mo ako." Hindi umimik si Biyaya. Hinayaan lang siyang magpatuloy. "Lahat ng ginawa ko, lahat ng sinabi ko, mali. Mali lahat," sabi niya. Ang tingin ay nakatuon sa sahig na buhangin. "Ang totoo, hindi ako galit sa'yo. Mula pa lang sa unang araw na nakita kita sa hagdanan ng mansyon, alam ko nang may mali." Tumingin si Gat ng diretso sa kanyang mga mata at sa pagkakataong ito, nakita ni Biyaya ang lahat ng itinatago nito. Ang kalungkutan, ang takot. "Natakot ako, Biyaya," pag-amin niya. "Natakot ako sa naramdaman ko, kaya ginawa ko ang lahat para itulak ka palayo. Tinawag kitang palamunin, tinrato kitang parang basura, dahil iyon lang ang alam kong paraan para protektahan ang sarili ko." "Protektahan? Mula saan?" Naguguluhang tanong ni Biyaya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gat. "Mula sa katotohanang ayokong maging kapatid ka sa akin." Natigilan si Biyaya. "Nang sabihin ni na Mama na doon ka natitira, na magiging parte ka na ng pamilya, gumuho ang mundo ko. Dahil sa unang tingin ko pa lang sa'yo, hindi kapatid ang gusto kong ituring sa'yo." Humakbang siya palapit. Sinisira ang 1 metrong distansya na siya mismo ang gumawa. "Ang pangarap kong bumuo ng sarili kong pamilya. Gusto ko, kasama ka." Ang pag-amin na yon ay parang isang pagsabog. Ang pagsabog ng silakbo. Hindi na hinintay ni Gat ang sagot ni Biyaya. Hinawakan niya ang pisngi nito gamit ang 2 kamay at ang mga labi niya ay marahas, ngunit puno ng pananabik na lumapat sa mga labi ni Biyaya. Sa simula, nagulat si Biyaya. Ngunit nang maramdaman niya ang lahat ng sakit, lahat ng pag-asam, lahat ng pagmamahal na nakapaloob sa halik na yon, dahan-dahan siyang pumikit at tumugon. Ang kanyang mga kamay ay umakyat at kumapit sa mga balikat ni Gat. Ito ay isang halik na matagal na nilang pinigilan. Isang halik na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa dalampasigan ng San Marajuyo, sa wakas ay natagpuan nila ang isa't isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Idinikit ni Gat ang kanyang noo sa noo ni Biyaya. "Biyaya," bulong niya, "sabihin mong may pag-asa ako sa'yo." Ngumiti si Biyaya sa gitna ng kanyang mga luha. "Palagi namang mayroon," sagot niya. Isang nangiti ng tunay na kaligayahan ang sa wakas ay sumilay sa mga labi ni Gat. Yayakapin na sana niyang muli si Biyaya nang biglang, "Kring! Kring!" Ang malakas na tunog ng telepono ni Gat ang bumasag sa kanilang sandali. Inis na kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, handa nang patayin. Ngunit natigilan siya nang makita ang pangalan sa screen. "Mama." May pag-aalinlangan niyang sinagot ito. "Hello, Ma?" Ang masayang boses ni Ginhawa ang narinig mula sa kabilang linya. Malakas at malinaw. "Gat, anak, may maganda akong balita. Ang saya-saya ko. Okay na ang lahat. Ang kontrata sa mga ilustre, napirmahan na. Ang kasal ninyo ni Dagsa, malapit na nating i-schedule." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Gat. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin kay Biyaya, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang ngiti ay unti-unting nawawala rin habang nakikita ang pagbabago
sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kaligayahang naramdaman nila, ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang nagmistulang abo. Ang biyahe pabalik sa syudad ay mas tahimik pa kaysa sa nauna. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi dahil sa galit o pagkailang, kundi dahil sa bigat ng isang katotohanang hindi nila matatatakasan. Ang kamay ni Gat na kanina'y mahigpit na nakahawak sa kamay ni Biyaya ay ngayon nakakuyom sa manibela. Ang mga ugat ay bakas sa sobrang diin. Hindi na sila bumalik sa penthouse. Sa halip dumiretso sila sa Hacienda del Viento. Naabutan nila si Ginhawa sa sala, ang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan, hanggang sa makita nito ang magkahawak na kamay ng kanyang anak at ni Biyaya. Ang nangiti sa mga labi ni Ginhawa ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Gat, sa opisina, mag-usap tayo, mariin niyang sabi. At ikaw, Biyaya, manatili ka dyan. Sinunod ni Gat ang kanyang ina, ngunit bago siya tuluyang pumasok sa opisina, lumingon siya kay Biyaya at binigyan ito ng isang tingin na nagsasabing, magtiwala ka sa akin. Naiwan si Biyaya sa gitna ng malawak na sala. Rinig niya ang mga sigawan mula sa loob ng opisina. Mga boses na nagtataas, mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang bigat. Ang bawat sigaw ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang problema. Pagkalipas ng halos isang oras, bumukas ang pinto. Si Gat ay lumabas na namumula ang mukha sa galit. Hindi ako papayag, Ma. Hindi! Sigaw nito bago padabog na umalis at lumabas ng mansyon. Naiwan si Ginhawa, nakatayo sa may pinto ng opisina. Ang dibdib ay umaalon sa galit. Dahan-dahan itong lumingon kay Biyaya at ang mga mata nito ay parang 2 piraso ng yelo. Halika dito, utos ni Ginhawa. Nanginginig na lumapit si Biyaya. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kasunduan namin sa mga ilustre? Tanong ni Ginhawa. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng pagbabanta. Ang resort na ipinundar namin ng Tito Payapa mo, ang negosyong bumubuhay sa pamilyang ito ay nalulugi na. Ang kontrata sa mga ilustre ang nag-iisang paraan para maisalba ito. Hindi nakaimik si Biyaya. Ang kasal ni Gat kay Dagsa ay hindi lang para sa kanila. Pagpapatuloy ni Ginhawa, ito ay para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Para sa kinabukasan ni Gat. Lumapit si Ginhawa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Biyaya. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. At ikaw, ano ka? Isang ampon na walang utang na loob. Kinupkup ka namin. Binigyan ng bubong. Pero ano ang isinukli mo? Aahasin mo ang anak ko? Sisirain mo ang kinabukasan niya? Hindi po. Hindi po ganoon. Naiiyak na sabi ni Biyaya. Mahal ko po siya. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Ginhawa. Pag-ibig? Ang pag-ibig ba ang magbabayad sa mga utang namin? Ang pag-ibig ba ang magpapakain sa mga empleyado namin? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Biyaya. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian, Biyaya. Simple lang. Huminto siya. Hinahayaan ang bawat salita na bumaon sa isipan ng dalaga. Una, lalayuan mo si Gat. Aalis ka sa buhay niya. Maglalaho ka na parang bula. At sa paggawa mo niyon, matutuloy ang kasal at maisasalba ang aming pamilya. At ang pangalawa, nanginginig na tanong ni Biyaya. Ang ngiti sa labi ni Ginhawa ay nakakakilabot. Pangalawa, ipagpatuloy mo yang kahibangan ninyo. At sa oras na gawin mo yan, pupunitin ko ang kontrata sa mga ilustre. Hahayaan kong bumagsak ang negosyo. Hahayaan kong masira ang pangarap ni Gat. Ang lahat ng pinaghirapan niya. At gusto kong malaman mo na ikaw at ikaw lang ang may kasalanan ng lahat. Isang ultimatum. Ang kaligayahan ni Gat kapalit ng kanyang buong kinabukasan.
Ang kaligayahan ng anak ko o ang pagbagsak ng buong pamilya na ito? Bulong ni Ginhawa. Mamili ka. Nakatitig lang si Biyaya kay Ginhawa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala siyang makitang awa sa mga mata ng babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Ang nakikita niya lang ay isang desperadong babae na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga gusto. Paano niya pipiliin ang sarili niyang kaligayahan kung ang kapalit nito ay ang pagdurusa ng lalaking pinakamamahal niya? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumingin siya kay Ginhawa. Ang sakit sa kanyang puso ay halos hindi na niya makayanan. Ngunit alam na niya ang kanyang desisyon, ang nag-iisang desisyon na maaari niyang gawin. Naiintindihan ko na po, sabi niya sa isang basag na boses, isang pagsuko na nagdurog sa kanyang kaluluwa. Buong gabi, sinubukan ni Gat na tawagan si Biyaya, ngunit ang telepono nito ay hindi makontak. Pagkatapos ng kanilang mainit na pagtatalo, umalis siya para magpalamig. Buo ang paniniwala na kapag bumalik siya, maipaglalaban niya ang kanilang pag-ibig. Buo ang tiwala niyang hindi siya susukuan ni Biyaya. Ngunit nang bumalik siya sa hasyenda kinabukasan, wala na ito. Nasaan si Biyaya? Tanong niya sa unang katulong na nakita niya. Nag-iwas ng tingin ng katulong. Umalis po, Sir Gat. Kani-kaninang madaling araw pa po. Dala po ang lahat ng gamit niya. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Gat. Tiningnan niya ang kanyang ina na kalmadong nagkakape sa sala. Ma, anong ginawa mo? Nasaan siya? Tumingin si Ginhawa sa kanya. Ang mukha ay walang emosyon. Ginawa lang niya ang tama, anak. Napagtanto niyang hindi siya bagay dito. Hindi ako naniniwala sa'yo, sigaw ni Gat. Pumasok siya sa dating kwarto ni Biyaya. Malinis. Walang bakas na may tumira doon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho pabalik sa penthouse sa syudad. Ito ang tanging lugar na alam niyang maaaring puntahan nito. Umaasa siya. Nagdarasal siya. Na pagbukas niya ng pinto ay makikita niya itong naghihintay. Ngunit ang penthouse ay tahimik, madilim, at walang tao. Halos masiraan ng bait si Gat sa paghahanap. Tiningnan niya ang bawat sulok, bawat silid. Tinatawag ang pangalan nito. Biyaya! Biyaya, nasaan ka? Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang boses. Nang pabalik na siya sa sala, doon niya napansin, sa ibabaw ng coffee table, sa mismong lugar kung saan niya inilapag ang unang hapunan na ibinahagi nila, ay may isang puting sobre. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Nakasulat sa labas ang kanyang pangalan. Gat. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang isang pirasong papel. Sulat kamay ni Biyaya. Gat, patawad. Patawad kung pumasok ako sa buhay mo. Patawad kung naniwala ako. Kahit saglit na may lugar para sa akin sa mundo mo. Tama ka pala. Mula sa simula. Isa lang akong palamunin. Isang oportunista. Nakita ko sa iyo ang isang magandang buhay. Isang buhay na hindi ko kailanman mararanasan. At sinubukan kong kunin iyon. Pero napagtanto ko na ngayon. Hindi tayo para sa isa't isa. Langit ka at lupa ako. At kahit anong gawin ko, hinding-hindi ako aabot sa'yo. Huwag mo na akong hanapin. Nakahanap na ako ng iba. Isang taong mas karapat-dapat para sa mga pangarap ko. Isang taong mas mayaman, mas makapangyarihan. Maging masaya ka sa kanya. Maging masaya ka kay Dagsa. Paalam. Biyaya, bawat salita sa liham ay parang isang piraso ng bubog na tumutusok sa puso ni Gat. Mayaman? Makapangyarihan? Ito ba talaga si Biyaya? Ang simple at tahimik na babaeng minahal niya? Hindi. Hindi maaari. Sa sobrang galit at sakit,
Kinuyumos niya ang papel at ibinato sa kung saan. Nagwala siya. Itinapon niya ang mga gamit sa mesa. Sinipa ang upuan. Ang sakit ay napakalaki. Kailangan niyang maglabas ng galit. Gumuho ang mundo niya. Iniwan siya. Niloko siya. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga luha na hindi niya kailanman pinahintulutang tumulo ay malayang bumagsak ngayon. Ang malakas na sigat silakbo aplaya ay umiiyak na parang isang bata. Wasak na wasak. Sa kanyang pagluhod, natabig niya ang isang lumang libro na nakapatong sa ilalim ng mesa. Ang librong laging binabasa ni Biyaya. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. At mula sa mga pahina nito, isang bagay ang nahulog. Isang bagay na tuyo at marupok. Isang bulaklak. Ang bulaklak na pinitas niya mula sa hardin sa San Marajuyo at basta na lang iniabot dito noong una silang magpunta doon. Pinulot niya ang bulaklak. Bakit ito itatago ni Biyaya kung totoo ang lahat ng sinabi niya sa sulat? Bakit niya iingatan ang isang maliit na alaala kung isa lang siyang manggagamit? Ang tuyong bulaklak sa kanyang palad ay sumisigaw ng isang katotohanang salungat sa masasakit na salita ng liham. May mali. Pinipilit lang si Biyaya. At kailangan niyang malaman kung bakit. Ang tuyong bulaklak sa palad ni Gat ay parang isang susi na nagbukas sa kanyang isipan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi siya naniniwala sa sulat. Hindi niya hahayaang matapos ang lahat ng ganito. Bumalik siya sa Hacienda del Viento kinabukasan. Hindi nagalit, kundi kalmado at mapagmasid. Kailangan niya ng mga kasagutan at alam niyang hindi niya iyon makukuha sa kanyang ina. Hinanap niya ang kanyang ama. Naabutan niya si Payapa na nag-iisa sa hardin. Tahimik na pinagmamasdan ang mga rosas. Ang mukha nito ay bakas ang lungkot at pag-aalala. Pa, panimula ni Gat, umupo sa tabi nito. Kailangan nating mag-usap at kailangan ko ng tapat na sagot. Tumingin sa kanya si Payapa. Tungkol saan, anak? Tungkol kay Biyaya at sa totoong dahilan kung bakit kailangan kong pakasalan si Dagsa. Inilabas ni Gat ang kanyang telepono at ipinakita ang isang article na nahanap niya kagabi. Nakita ko ang quarterly report ng kumpanya online. We're doing better than ever. Hindi tayo nalulugi pa. In fact, we're expanding. Kaya bakit? Bakit ninyo sinabing kailangan natin ang mga ilustre para maisalba tayo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Payapa. Inalis nito ang kanyang salamin at marahang pinunasan. Tila sa wakas ay handa na itong sumuko. Ang iyong ina. Panimula ni Payapa sa isang pagod na boses. May mga dahilan siya na hindi mo naiintindihan. Kung ganoon, ipaintindi niyo sa akin. Giit ni Gat. Tumingin si Payapa sa malayo na parang binabalikan ang isang malayong nakaraan. Matagal na panahon na, bago pa kita makilala, bago pa man kami ikasal ng iyong ina, mayroon siyang isang pinakamatalik na kaibigan. Ang pangalan niya ay Luningning. Si Luningning at ang iyong ina ay parang magkapatid. Sabay silang lumaki, sabay nangarap, ngunit pareho silang umibig sa iisang lalaki. Huminto si Payapa. Sa akin. Natigilan si Gat. Pinili ko si Ginhawa, ang iyong ina, at labis yung dinamdam ni Luningning. Nagkalayo sila. Nagkaroon ng mga masasakit na salitang binitawan. Hindi na sila muling nagkaayos. Ibinaba ni Payapa ang kanyang tingin. Pagkalipas ng ilang taon, nalaman na lang namin na ikinasal na si Luningning sa iba at pagkatapos ay namatay sa panganganak. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito? Kay Biyaya. Tanong ni Gat. Kahit na unti-unti nang nabubuo ang sagot sa kanyang isipan, tumingin si Payapa sa kanyang mga mata. Luningning Alpas, siya ang ina ni Biyaya. Para kay Gat,
Ang revelasyon ay parang isang malakas na sampal. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang pag-ampon kay Biyaya. Ang kakaibang titig ni Ginhawa dito. Ang galit. Kaya ganun na lang ang galit ni Mama sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Gat. Tumango si Payapa. Natatakot siya. Natatakot siyang ang pagdating ni Biyaya na kamukhang kamukha ng kanyang ina ay isang paraan ng tadhana para bawiin ang lahat sa kanya. Ang pagtanggap niya kay Biyaya ay isang paraan para makabawi sa kasalanan, pero isa ring paraan para makontrol ang sitwasyon. Ngunit nang malaman niyang umiibig ka sa anak ng dati niyang karibal, bumalik ang lahat ng luma niyang takot at selos. Kaya ginamit niya ang kasal kay Dagsa para itulak si Biyaya palayo. Pagpapatuloy ni Gat, ang boses ay puno ng pait. Hindi kailanman tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang lumang sugat na hindi pa naghihilom. Tumayo si Gat. Ang kanyang isip ay malinaw na ngayon. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ang sulat, ang pag-alis, ang ultimatum. Alam na niya kung ano ang ginawa ng kanyang ina. At alam na niya kung gaano nasasaktan si Biyaya. Nasaan siya pa? Tanong ni Gat. Ang boses ay desperado. Saan ko siya hahanapin? Umiling si Payapa. Hindi ko alam, anak. Umalis siyang walang sinabing patutunguhan. Ngunit si Gat, may isang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Isang lugar na puno ng masasakit na alaala para kay Biyaya. Isang lugar kung saan siya unang naging biktima. Ang nag-iisang lugar na babalikan ng isang taong pakiramdam ay wala nang matatakbuhan. Ang ampunan sa San Marahuyo. Alam ko na, sabi ni Gat. Ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Tumingin siya sa kanyang ama. Salamat pa. At sa mga salitang iyon, tumakbo si Gat papunta sa kanyang sasakyan. Wala siyang pakialam kay Dagsa. Wala siyang pakialam sa galit ng kanyang ina. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang mahanap si Biyaya at itama ang lahat ng pagkakamali. Ang luma at medyo kinakalawang ng gate ng ampunan sa San Marahuyo ay nagbigay ng isang malakas na langit-ngit nang itulak ito ni Gat. Ang lugar ay mas maliit at mas malungkot kaysa sa kanyang inaasahan. May ilang mga bata na naglalaro sa tuyong damuhan. Ang kanilang mga tawanan ay tila isang kakaibang tunog sa gitna ng katahimikan ng lugar. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, sa isang lumang swing, nakita niya siya. Nakaupo si Biyaya, marahang umuugoy. Ang tingin ay nawawala sa malayo. Ang kanyang buhok ay hinahangin. At sa kanyang mukha ay bakas, ang isang kalungkutang, mas malalim pa kaysa noong una niya itong makita. Dahan-dahang lumapit si Gat. Sa bawat hakbang niya, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang marinig ni Biyaya ang mga yabag sa kanyang likuran, lumingon siya. Ang gulat, takot at pananabik ay sabay-sabay na dumaan sa kanyang mga mata nang makita kung sino ito. Gat! Bulong niya, tumayo mula sa swing. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako naniwala. Simpleng sagot ni Gat. Huminto ilang hakbang mula sa kanya. Hindi ako naniwala sa sulat mo. Napaiwas ng tingin si Biyaya. Umalis ka na. Totoo ang lahat ng yon. Mangyaring umalis ka na. Hindi. Maring sabi ni Gat. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin sa mata ko ang totoo. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. Sabihin mo sa akin na ginamit mo lang ako. At kapag nagawa mo yon, aalis ako. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Biyaya. Ang mga luha ay namumuuna sa kanyang mga mata. Paano niya sasabihin ang isang kasinungalingang dudurog sa kanilang dalawa? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar at matinis na boses ang bumasag sa kanilang sandali. So, nandito ka lang pala nagtatago, pulubi? Sabay silang lumingon. Si Dagsa
ay nakatayo malapit sa gate, nakapamewang. Ang mukha ay puno ng tagumpay. At sa likod nito, dahan-dahang bumaba mula sa isang itim na kotse si Ginhawa Aplaya. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Tita, di ba sinabi ko sa inyo? Dito lang yan babagsak. Dahil dito lang naman siya nababagay, sabi ni Dagsa. Tumatawa. Ma, anong ginagawa ninyo dito? Gulat na tanong ni Gat. Sinundan ka namin, sagot ni Ginhawa. Ang tingin ay nakatuon kay Biyaya. Para tapusin na ang kahibangang ito. Walang kahibangan dito, ma, sigaw ni Gat. Ang totoo, alam ko na. Alam ko na ang lahat. Tungkol sa nanay ni Biyaya. Tungkol sa nakanamo, sa nakaraan ninyo. Natigilan si Ginhawa. Ang maskara ng pagiging kalmado niya ay unti-unting nabitak. Kaya pala, singit ni Dagsa, na tila ngayon lang naintindihan ang lahat. Kaya pala ganoon na lang ang pagka-espesyal ng ampon na, yan sa'yo tita. May utang na loob ka pala sa nanay niya. Hindi pinansin ni Gat si Dagsa. Lumapit siya kay Biyaya at hinawakan ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na ito pumalag. Ma, tapos na, sabi ni Gat. Ang boses ay matatag. Itigil na natin to. Si Biyaya ang mahal ko at hindi ako magpapakasal kay Dagsa. Ano? Sigaw ni Dagsa. Gat, hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. May usapan tayo. May usapan ang mga pamilya natin. Wala akong pakialam sa usapan, sagot ni Gat. Humarap siya sa kanyang ina. Ma, pakinggan niyo ako. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Biyaya, kung ipagpipilitan niyo ang kasal na ito, mamawawala ako sa inyo. Habang buhay? Ang mga salitang yon ay tumama kay Ginhawa na parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng galit, lahat ng takot, lahat ng kontrol na pinanghawakan niya sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho. Ang posibilidad na mawala ang nag-iisang anak na pinakamamahal niya ay isang bagay na hindi niya kayang harapin. Hindi! Nanginginig na bulong ni Ginhawa, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi mo yan pwedeng gawin sa akin, anak. Kung ganoon, tita, ako na lang ang gagawa. Biglang sigaw ni Dagsa, ang mukha ay nagbago na sa sobrang galit. Lumapit siya kay Biyaya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Mula noon hanggang ngayon, mang-aagaw ka. Inagaw mo ang atensyon sa ampunan. At ngayon, inaagaw mo si Gat. Hindi ako papayag. Itinaas ni Dagsa ang kanyang kamay. Handa nang sampalin si Biyaya. Ngunit bago pa man dumapo ang palad niya, isang malakas na braso ang humarang dito. Si Gat. Wag na wag mong susubukang saktan siya, mariing sabi ni Gat. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Umalis ka na, Dagsa. Tapos na tayo. Nakatitig si Dagsa kay Gat. Pagkatapos ay kay Biyaya. At sa huli, kay Ginhawa na ngayon ay umiiyak na. Napagtanto niyang talo na siya. Walang pag-ibig, walang kasal, walang tagumpay. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Biyaya ng may sukdulang pagkamuhi bago siya tumalikod at nagmamartsyang umalis. Naiwan silang tatlo sa gitna ng katahimikan. Si Gat at Biyaya na magkahawak kamay at si Ginhawa na nakatayo. Umiiyak, nahaharap sa mga multo ng kanyang nakaraan at sa kinabukasang malapit nang mawala sa kanya. Ilang buwan na ang lumipas. Ang malamig at tensyonadong hangin sa Hacienda del Viento ay napalitan na ng isang bagong simoy ng pag-asa. Hindi naging madali. Kinailangan ng mahabang panahon, maraming masinsinang pag-uusap at napakaraming luhang inilabas bago tuluyang naghilom ang mga sugat ng nakaraan. Sa isang maliit na mesa sa hardin, sabay-sabay na nag-aalmusal sina Gat, Biyaya, Ginhawa at Payapa. Ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakabingi, kundi payapa. Si Ginhawa, sa tulong ng kanyang asawa at sa walang sawang pag-unawa ni Biyaya, ay unti-unting natutunang bitawan ang kanyang mga takot.
Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang proseso. Ngunit sa bawat araw na nakikita niya ang sinserong pagmamahal ng kanyang anak kay Biyaya at ang kabutihang ipinapakita ni Biyaya sa kabila ng lahat, unti-unting lumalambot ang kanyang puso. Ang pamilya Ilustre, matapos ang kahiyang sinapit, ay tuluyan ng umatras mula sa anumang kasunduan. Si Dagsa ay hindi na muling nagpakita. At ang negosyo ng mga aplaya? Sa tulong ng makabagong pamamahala ni Gat, hindi lamang ito nakabangon, kundi lalo pang lumago. Patunay na hindi kailangan ng sapilitang pagsasama para sa tagumpay. Biyaya, iha, ipasa mo nga sa akin ang asukal, sabi ni Ginhawa sa isang malumanay na tono. Isang bagay na hindi kailanman inakala. Ni Biyaya na maririnig niya, ngumiti si Biyaya at iniabot ang asukal. Heto po, tita. Mama na lang, iha. Pagtatama ni Ginhawa, isang maliit ngunit makabuluhang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumango si Biyaya, ang puso ay puno ng pasasalamat. Pagkatapos ng almusal, niyaya ni Gat si Biyaya na maglakad sa dalampasigan ng San Marahuyo, ang lugar na naging saksi sa kanilang sakit at sa kanilang unang halik. Habang magkahawak kamay silang naglalakad sa buhanginan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, huminto si Gat at humarap sa kanya. Biyaya, panimula niya. Ang boses ay seryoso ngunit puno ng pagmamahal. Noong una kitang makita, tinawag kitang isang palamunin, isang sumpa sa buhay ko. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang mga kamay nito. Pero mali ako. Ikaw ang pinakamalaking biyaya na dumating sa akin. Pinalambot mo ang matigas kong puso. Tinuruan mo akong umibig ng walang takot. Binigyan mo ng kahulugan ang pangalan ko. Ang silakbo, ang pagsabog ng damdamin ko, ay para lang sa'yo. Lumuhod si Gat sa isang tuhod sa harap ni Biyaya. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumislap sa ilalim ng papalubog na araw. Biyaya Alpas, sabi niya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Will you be my beginning and my forever? Pakasalan mo ako. Ang mga luhang dumaloy sa pisngi ni Biyaya ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Hindi na siya ang babaeng duwag at puno ng pag-aalinlangan. Sa harap niya ay ang lalaking minamahal niya, nag-aalok ng isang panghabang buhay na pag-ibig. Oo, bulong niya. Oo, Gat. Pakakasalan kita. Isinuot ni Gat ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit. Habang pinagmamasdan nila ang araw na tuluyang lumubog sa karagatan, alam nilang ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ang simula. Ang simula ng kanilang biyaya. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Biyaya at Gat Silakbo. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa mga anino ng kahapon at may kakayahang tingnan ang isang tao nang higit pa sa kanilang mga pagkakamali at makita ang puso sa likod ng mga pader na kanilang itinayo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang pag-iibigan. Naramdaman niyo rin ba ang kanilang kilig, sakit, at pag-asa? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. I-comment niyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena at kung anong aral ang inyong napulot. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na po para sa amin. Huwag na rin pong kalimutang i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.